Buong puwersa nakabantay ang unang balita sa mga lugar na apektado ng hanging habagat. Nasa Maynila, si Bam Alegre. Nasa Malabon naman si Gabriel Gonzalez. Bantay Marikina si EJ Gomez at nakapwesto sa Quezon City si James Agustin. Update naman tayo sa rescue operation sa Baguio City mula kay Marisol Abduraman. Mula sa Dagupan City, naroon si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. At nasa Kawit, Cavite, ang kasama nating si Anjo Portiera. Metro Manila, Hilaga at Gitnang Luzon. Napuruhan na masamang panahong dulot ng hanging habagat. Ilang kalsada hindi madaanan dahil sa lalim ng baha. Mga ilog, tumaas ang tubig at umapaw dahil sa walang tigil na ulan. Sa Baguio City, 3 ang nasawi sa landslide. Search and rescue operations nagpapatuloy. At Pangulong Bongbong Marcos at ibang mga ahensya ng gobyerno nakabantay sa patuloy na pananalasa ng hanging habagat. Sa kayo po ay na ang mga unang balita. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa landslide sa Baguio kung saan 3 ang naitalang nasawi. May unang balita live si Marisol Abduraman. Marisol? Susan, trahedya nga ang idinulot ng walang tigil na pag-uulan dito sa Baguio City. 3 ang kumpirmadong patay nang matabunan nga ng gumuhong lupa ang ilang bahay sa Gisad Road pasado alas 7 kagabi. Sa gitna ng masamang panahon na patuloy pa rin nararanasan dito sa Baguio City, tulong-tulong na nagsagawa ng rescue operation ng Baguio City Government sa Gisad Surong, Baguio City. 3 bahay na may 5 pamilya ang natabunan ng gumuhong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan dito. Bandang alas 9:38 ng ma-rescue ng ng DRMMO ang 4 na individual. Sa FB post ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ibinahagi niya ang patuloy na isinasagawang search and rescue sa mga posible pang natabunan ng guho. Sa pinakahuling ulat ng Baguio City PIO, 3 ang kumpirmadong patay, 4 naman ang nailigtas ng buhay. Hanggang sa mga oras nito, Susan, simula na mag-umpisa sila sa kanilang operasyon, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang isinasagawang search and rescue operation para sa mga nawawala pa na ayon dito sa Baguio City Government ay hindi bababa sa 5. Pinag-iisipan na rin ang posibleng paggamit ng mga heavy equipment sa kanilang isinasagawang operasyon. Bukod dun, Susan, sa mga pinaghahanap pa rin, inilikas na rin ang ilang residente sa area na may risk na rin dito nga sa nangyaring landslide. Susan. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Mga kapuso, kung paalis pa lang po kayo ng bahay, abiso, may ilang kalsada sa Maynila na hindi madaanan dahil sa baha. Para sa latest kaugnay niyan, may unang balita live si Bam Alegre. Bam, location mo. Good morning. Walang patid ang pag-ulan sa lungsod ng Maynila sa Magdamag. Meron din mga bugso ng napakalakas na buhos ng ulan. Dahil dito ay apektado ang ilang kalsada sa lungsod. Mula 4 a.m. not possible to light vehicles ng Espanya Boulevard corner Antipolo Street dahil 15 inches ang baha. Tanging bus na ito lang ang nakasabay naming pagtasin ang kahabaan ng EDSA ng Espanya sa taas ng baha. Mabilis ding umakyat ang tubig sa ilang bahagi ng Calao. Ilang mga sasakyan, tulad ng mga kotse at tricycle ang babad agad sa baha. Karaniwan na rin mabilis tumaas ang tubig sa Taft Avenue, gutter deep ang baha sa ilang bahagi sa patuloy na pag-ulan. Puno rin ng baha ang mga kalye sa ilang bahagi ng Santa Mesa. Lampas gulong na rin ang lalim nito sa ilang bahagi ng kalsada. Mula naman alas 9 kagabi, may ilang residente ng Maynila ang nag-preemptive evacuation. Hindi bababa sa 3 evacuation center ang meron sa lungsod. Meron sa Pier, San Andres at Aplaya. Suma total, 239 na pamilya o 837 na individual ang nagpalipas ng gabi rito. Mahalaga po talaga yun kasi kapag di po sila napunta rito ng maaga, maaaring maabutan yung mga tahanan nila ng baha.
So iba, ito yung sitwasyon ngayon dito. Nasa may kahabaan tayo ng Calao. Nandito tayo sa Center Isle. Sa ating likuran, ito yung lalim ng baha. No? Ito ay almost lampas tuhod na. E nahihirapan na rin dumaan yung mga light vehicles. Ito nga, mga ganitong sasakyan na lang ang nakakadaan dito. Pero talagang pahirapan na rin ang access dito, pati sa kabilang lane. At ito lang yung sitwasyon sa ilang kalsada dito sa lungsod ng Maynila. Ito ang unang balita. Bam Alegre, GMA News. Balik sa Ivan. Salamat, Bam Alegre. Ang matagalang solusyon ang panawagan ng ilang taga Malabon dahil baha na naman sa lungsod. Bunsod ng ulan na dulot ng hanging habagat. At may unang balita live si Gabriel Gonzales. Gabriel? Ivan, na perwisyo ng baha ang maraming residente dito sa Malabon dahil sa ilang araw na walang tigil na buhos ng ulan. Ayon sa mga residente, matagal na raw itong problema sa lungsod. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat, ganito na ang sitwasyon sa Burgos Street sa Barangay Concepcion, Malabon ngayon. Abot binti hanggang tuhod pa rin ang baha sa malaking bahagi ng lugar. Sinuong ng ilang residente ang maruming tubig. Ayon sa 20 anyos na si Jaywin Dagundong, mula pa pagkabata niya, bahain talaga ang kanilang lugar. Kaya gusto raw niya ng pangmatagalang solusyon. Lagi naman po ganito pagkakalakasan po ng ulan, tapos pagka-tide po. Nakasanayan na rin naman. Pero ayaw na po. Baha pa rin po sa maraming lugar dito sa Malabon City. Kabilang po sa mga apektado, ito pong Concepcion Technical Vocational School dito po sa Barangay Concepcion. Pero ayon naman po sa Malabon DRRMO, ay hanggang gutter deep lang naman ang baha sa maraming lugar sa kanilang lungsod. Ang ilang residente gumagamit na ng mga sako ng buhangin bilang tapakan, habang ang iba pinataasan na mismo ang bahay para hindi pasukin ng tubig. Gutter deep naman ang baha sa General Luna Street, pero nakadaraan naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa Barangay Tinajeros, aabot sa 16 na pamilya o 61 individual ang lumikas matapos umapaw ang Tulyahan River. Binuksan muna ang Tinajeros Elementary School para magsilbing evacuation center. As of 10 p.m. kagabi, nasa 79.89 meters ang water level sa Lamesa Dam na malapit na sa 80.15 meters na spilling level. Yung ibang area po kasi okay naman na, naging stable na rin naman po yung sa kanila. So yung lang na problema lang po yung ibang evacuees kasi malapit po talaga sila sa Tulyahan River po talaga. Pag tumaas po yung ng baha, so wag na po sila magdalawang isip magpa-evacuate po kasi mahirap po mag-rescue pag malalim na po talaga yung baha. Nabigyan na rin ng hot meals ang mga residente. Nag-ikot na ang mga tauhan ng Malabon DRRMO para tingnan ang sitwasyon ng mga binaha sa lungsod. Ivan, nandito tayo ngayon sa General Luna Street sa Barangay Concepcion. Kaninang alas 2, alas 3 ng madaling araw ay bumuhos ng 2 beses yung malakas na ulan. Kung kaya't lumampas sa gutter yung taas ng baha rito. Ayon naman sa Malabon DRRMO, meron din ganitong sitwasyon sa katabing barangay naman na Barangay San Agustin doon sa C. Arellano Street. Isa yan sa lugar na madalas talagang bahain dito sa Malabon City. At yan muna latest mula rito sa Malabon, Gabriel Gonzales, GMA News. Tumambad ang mga basura kasunod ng paghupa ng baha sa ilang kalsada sa Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James? Susan, good morning. Bago mag-alas 7 ngayong umaga, natuluyan ng madaanan ng mga motorista ito magkabilang lane ng Araneta Avenue na binaha. Kasunod nga ng malakas na busang ulan kaninang madaling araw. Papakita ko lamang po yung sitwasyon. Ito yung lane ng Araneta Avenue na malapit po sa E. Rodriguez Avenue. Mga light vehicles po ay nakakadaan na dito. Kanina ay mga truck pa lamang yung sumusubok na dumaan dito. At may maraming mga natatakot dahil nga po umabot hanggang baywang yung taas ng tubig. At sa paghupa ng baha, tumambad naman Susan yung sa damakmak ng mga basura na nandito sa isang lane ng kalsada. Sari-sari ito mga nakikita ko mula sa mga styro, plastic bottles, meron pa mga tela, kahoy, at yung mga inanod dito ng mga bote ng alak, mga babasagin pa ito. Kanina sinusubukan po yan na matanggal ng mga otoridad, maging mga nangangalakan ng basura. At nakita natin doon sa paghupa ng baha talaga, sumama ito doon sa drainage. At hindi na po tuluyan na nakababa. Kailangan hakutin na itong mga basura na ito dahil nakatambak
dito sa kalsada. Pasado alas 12:30 nga po na madaling araw kanina nang nakaranas ng malakas na buhos ng ulan dito sa Quezon City at isa lamang po itong Araneta Avenue doon sa mga kalsada na binaha. Yung manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Patuloy ang paglilinis ng mga otoridad sa mga isinarang kalsada sa paligid ng Marikina River. Tuloy-tuloy din ang monitoring sa Marikina River na nananatiling nasa second alarm dahil sa masamang panahon. At live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Ivan, pabugso-bugso pa rin yung nararanasang ulan dito sa Marikina at ngayong maliwanag na, mas tanaw ang malakas na agos ng tubig mula dito sa Marikina River at itong pag-apaw ng ilog. At as of this time, nasa 16.2 meters o nasa second alarm pa rin ang Marikina River sa mga puntong ito. Walang humpay ang ulan sa Marikina na nagpaapaw na sa tubig ng Marikina River. Sinamahan pa ng malakas na hangin. Umabot sa 17.5 meters ang antas ng tubig sa ilog kahapon ayon sa Marikina River Parks Authority. Ilang kalsada sa paligid ng umapaw na Marikina River ang isinara na sa mga residente at motorista. Ulang kasi kahapon, talagang malakas din. Dito, minsan walang ulan, sa taas, sa may parting Montalban, malakas ang ulan doon, kaya ang tubig pababa. Ngayon dito, umapaw. Ang putik, doon makapal. Mga ilang sarado, access road, sa Ruming Ramos to Underloop, sinasaradoan po namin yan kasi parang wala nang dumaan. May pupunta naman mga paputang ilog, sinasaway po namin, ginagamitan ng megapone para hindi ma-aksidente. Bawal muna dyan mag-standby. Medyo madulas ang maputi pa. Balik na lang kayo sa taas. Muling umakyat sa 16 meters ang antas ng tubig pasado alas 3 kanina. Itinaas ang ikalawang alarma ganap na 3:49 a.m. Ibig sabihin, hinihikayat ang evacuation. Sa pangambang pasukin ng baha ang kanilang bahay sa Barangay Tumana, lumikas na ang pamilya ni Mark. Hindi na raw nila kayang tiisin ang abot-binting baha sa mga kalye sa kanilang lugar, gaya sa Ilaw Street at Angel Santos Street. Magkabilaan po yung dadaanan po namin is may tubig po. So nag-decide po kami na mag-evacuate kasi nga po for our safety na din po. Siyempre po sobrang hassle kasi hindi ka makatulog ng maayos, mahirap yung comfort room and maingay po yung paligid. Lalo na po ngayong umuulan, sobrang lamig po talaga. Ayon sa Marikina LGU, nitong Sabado nagsimulang lumikas ang ilang residente sa Marikina. Sa H. Bautista Elementary School, abot na raw sa mahigit 300 pamilya o lampas 2,000 individual ang bilang ng evacuees. Kanya-kanya sila ng pwesto sa pagtulog. Ang ilan sa kanila sa karton na lang humiga. Meron din po tayo dito mga medic, kapulisan, saka po yung mga buntes, PWD, senior citizen. Ginagawa naman po namin ng paraan na lahat po sila kahit papano mapakain natin ng maayos. Samantala, may hakbang naman daw ang LGU para sa agarang pagbubukas ng mga saradong kalsada sa paligid ng Marikina River at masigurong ligtas ito sa mga daraan. Pinakakayod namin sa Babkat, ayuda rin kami sa pala ng paglilinis. Basura, iniipon namin tapos ikakarga sa truck. Kagaya doon, ayun, kanina lininis namin mga basura, yung mga dito, ayan, tinanggalan namin ng basura yan. Ivan, for the last 15 minutes, naglalaro actually sa 16.1 to 16.3 meters itong antas ng tubig dito sa Marikina River dahil din yan sa lakas ng agos. Pero still second alarm yan. At dito sa River Park, ito mismong kalsada sa gilid ng Marikina River, may mga ilang residente yan yung mga ilan sa kanila nagche-check kung ano ba yung latest dito sa water level ng Marikina River dahil karamihan sa kanila nakatira malapit lang dito. Chine-check nila kung pwede na nga ba silang bumalik sa kanilang bahay or mananatili pa rin sila sa evacuation center katulad ng mga eskwelahan na pinuntahan natin. At sa mga punto
punktong ito, no, for the last 20 minutes ay tumila naman na yung ulan, ambon-ambon yung mga nararanasan dito ngayon sa Marikina City. Yan ang unang balita. Ito po si EJ Gomez ng GMA News. Ivan, iba yung pag-iingat ang payo ng mga otoridad sa mga kapuso natin dito sa Ilocos Region dahil sa nararanasan pa ring masamang panahon. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga pamilyang lumika sa Dagupan City dahil sa pagtaas ng Pantal at Marusay River. Ang 61 anyos na si Nanay Luz, napilitang lumikas matapos bahain ang kanilang bahay sa Kalye 2, Barangay Maluwad. Tumatas na yung tubig, saka nalunod na yung kama namin. May mga tumatawag pa sa atin na mag-i-impake na rin daw po sila kasi parang bumibilis yung pagtaas ng tubig. Patuloy ang pagdating ng mga evacuee. Inihanda na rin ng Barangay Council ang mga gamot at relief packs para sa mga residente. Walang humpay rin ang pagtaas ng baha sa ilang kalsada sa syudad. May mga sasakyang tumirik sa kalsada at hirap makadaan ng mga light vehicle. Sa Kalasyaw, Pangasinan, halos lamunin na rin ng umapaw na Marusay Sinukalan River ang flood monitoring ng MDRRMO. As of 5 p.m. kahapon ay lampas 10 feet na ang antas ng Marusay Sinukalan River. Halos lahat ng mga paaralan sa bayan ay binaha dahil sa ulan at pag-apaw ng ilog. Nakahanda na rin sa paglikas ang mga residente. Halimbawa, naabutan ng maigi hanggang dito na, lilipat na sa bayan. Mga pagkain, kasi yung frigidaire na ako nakataas na eh. Basta may makain ka, may bagoong, alamang okay lang. Meron po tayong naitalang 16 barangays na nakaranas po ng pagbaha. Although yung iba nananatiling isolated lamang doon sa kanilang mababang area or portion lamang ng kanilang barangay. Nagpatupad na rin ng localized face-to-face class at government work suspension ang ilang bayan at syudad sa Pangasinan dahil sa banta ng habagat. Sa Lawag City sa Ilocos Norte, 2 mangingisda ang nailigtas ng Coast Guard matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka dahil sa malalakas na alon. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 1 kahapon, August 9, pumalo na sa halos 40,000 na pamilya, katumbas ng mahigit 130,000 na individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang ulan at habagat. 277 sa mga pamilyang ito ay nagsagawa na ng preemptive evacuation. Bukas na rin ang lahat ng 8 gates ang Buklaw Dam sa Bukod Benguet. As of 8 a.m. kahapon, nasa 14 na metro na ang total gate opening ng dam. Pinapayuhan ang mga komunidad na malapit sa mga ilog na bantayan ang antas ng tubig. Iba na nakikita na natin ang epekto nitong pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river dahil hanggang ngayon ay nasa above critical level pa rin ang ilog sa Santa Barbara, habang nasa above normal level naman ang mga kailugan sa Dagupan City, San Fabian at Mabini. Samantala, nagbabala ang mga otoridad natin sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil nakataas pa rin ang gale warning dito sa probinsya ng Pangasinan. Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Dahil sa masamang panahong dulot ng habagat, kanselado ang impeachment trial at regular na sesyon ng Senado ngayong araw. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., pinayagan ni Senate President Win Gatchalian na mag-work from home ang mga empleyado ng Senado ngayong araw. Bukas itutuloy ang impeachment trial at regular Senate session. Nakatakda muling talakayin ang confidential funds ng OVP at DepEd noong si Vice President Duterte pa ang secretary nito. Sasalang uli sa witness stand si Supervising State Auditor Zailin May Del Campo ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Ipatatawag din sa mga susunod na araw si dating OVP Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Disbursing Officer Edward Fajarda. Batay sa naunang testimonya ng ilang branch managers ng Land Bank, sina Acosta at Fajarda ang payees ng in-encash na confidential funds. Mga kapuso, extra special ang 30th birthday celebration ni Sparkle star Sanya Lopez. Bukod kasi sa kanyang family and friends, present din sa okasyon ang kanyang boyfriend. May unang chika si Athena Imperial. Vintage ang tema ng video and photo shoot ni Kapuso star Sanya Lopez para sa kanyang 30th birthday. Kwento ni Sanya, nakipagtulungan siya sa kanyang team para mabuo ang concept ng latest birthday shoot. Parang na-miss ko lang yung pulang araw din.
Pero ito parang may pagka 70s, year ng 70s. Sinalubong niya with her loved ones ang kanyang 30th birthday sa isang cafe and lounge sa Taguig City. Hindi ba galit sa'yo? Present sa celebration ng boyfriend ni Sanya, pero hindi siya formal na nagpakilala sa lahat ng dumalo sa party. Sa previous interview, sinabi na ni Sanya na gusto nilang manatiling private ang kanilang romantic relationship. Importante na may plano kayo sa isa't isa. So, sa ngayon, of course, ang pag-uusapan, date to marry talaga ako, na klase ng babae. Meron na bang time frame? Like, syempre, sabi mo date to marry, di ba? Time frame? May time frame na ba na by next year? In God's perfect time. Ito ang unang balita, Athena Imperial, GMA News.